Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Pedro and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor, West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sam Maria Luyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Magandang umaga Pilipinas, kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora Mismo. Dito lang po sa Bicol TV Sorsogon, ang nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon. Of course mga tugang, live na live kitang mapapanood sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at sa YouTube mapapanood din tayo. Ang inyong likod si Rosauro Amistoso, samahan niyo ko sa aking programang Issue Ora Mismo. Regular na programa ng Bicol TV Sorsogon, Monday to Friday, 8 to 9 a.m. And of course mga kaibigan, ngayon po ay araw na naman ng Biyernes, petsa 21 sa buwan ng Pebrero. February na po ngayon, 10 months na lang, Pasko na naman. Kaya maganda-handa na tayo ng ating mga regalo. Mga kaibigan, kahapon nga pala guest natin dito, si aspirant for senator. Nagbabalik po si Senator Gringo Unasan. At tayo po ay malugod na nagpapasalamat sa patuloy na pagtitiwalang ibinibigay sa atin ng ganitong mga matataas na tao sa lipunan. Okay, salamat po sa personal na pagbisita dito sa ating studio kay Senator Gringo Unasan. Okay? So mga kaibigan, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, Cheese pinapatay impeachment versus BP Sara ayon sa abogado. Proteksyon ng manggagawa sa dengue outbreak hingi. Pangulong Marcos sa AFP, tiyakin malinis maayos na eleksyon sa Mayo. At impeachment trial ni BP Sara pwede nang simulan ayon kay Soto. Sa detalye ng mga balitang pambansa, balitang nasyonal, Cheese pinapatay impeachment versus Sara ayon sa mga abogado. Kinuwestiyon ng isang abogado ang umano'y pananabotahe at pagpatay ni Senator President Cheese Escudero sa impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte na nasa mandato ng saligang batas. Ayon kay Attorney Howard Calleja, paglabag din sa konstitusyon nang agad i-adjourn ni Escudero ang sesyon ng Senado kung saan hindi pa natatalakay ang articles of impeachment na isinumite ng House of Representatives noong Pebrero 5. Matatandaang ang article of impeachment ay natanggap ng Senado 1 oras bago ipagpaliban ang sesyon ng Senado dakong alas 7 ng gabi noong Pebrero 5. Ngunit sinabi ni Calleja na may 2 araw pa ang Senado sa kanilang legislative calendar dahil sa huling araw ng sesyon ay noong Pebrero 7.
Binanggit din niya na halos 1 oras ang hinintay ng House Secretary bago payagang i-turn over ang articles of impeachment. Una rito, sinabi ni Escudero na maaaksyonan ang impeachment complaint sa Hunyo 2, ngunit nabago at inilipat na lamang sa huling bahagi ng Hulyo matapos ang State of the Nation Address or SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 20th Congress. Ang reklamo ay isinumite sa Senado ng 19th Congress. Tanong ni Calleja, why that unconstitutional rush? Who benefited from Chi's premature adjournment? Definitely, Sara, because there would be a lot of legal questions that could potentially kill the impeachment complaint under the 20th Congress. What is the benefit to Chis, who is known to be interested in the 2028 presidential elections? Did Chis put public interest and potentially the country's national security interest at risk? Ayan po ang naging pahayag ng abogado. Sa iba pang balitang pambansa, proteksyon ng manggagawa sa dengue proteksyon ng manggagawa sa dengue outbreak hinihingi. At sa detalye, nagbigay ng panibagong panawagan ang Trabaho Party List para sa mas matibay na proteksyon at suporta sa mga manggagawa kasunod ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng dengue na iniulat ng Department of Health or DOH. Kasama sa kanila mga panukala ang pagpapalawig ng benepisyo para sa sick leave, medical care at time off o emergency leave upang alagaan ang mga kapamilya na tinamaan ng sakit. Kamakailan lamang kinumpirma ng DOH ang mabilis na pagtaas ng mga kaso ng dengue sa iba't ibang lokalidad kung saan 9 na lokal na pamahalaan ang nakakaranas ng matataas na bilang ng mga kaso at pagkamatay dulot ng dengue. Ayon kay Atty. Michelle David E. Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, ang mga manggagawa, lalo na yung nasa industriya na may mataas na outdoor exposure, ay may mataas na panganib na makakuha ng dengue dahil sa tumataas na bilang ng mga lamok sa ilang mga lugar. Nanawagan ang grupo ng agarang reforma upang palakasin ang proteksyon ng mga manggagawa sa gitna ng krisis pangkalusugan. Pangulong Marcos sa AFP, tiyakin malinis, maayos na eleksyon sa Mayo. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines or AFP na tiyakin na magkakaroon ng malinis at maayos na eleksyon sa Mayo 12. Sa oath-taking ceremony ng mga bagong promote na generals and flags officers ng AFP and Pre-Commission Training Institute, graduate sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na muli na namang nararanasan ang isang mahalagang yugto kung saan kailangan nating pangalagaan hindi lamang ang integridad ng ating eleksyon kundi maging ang misyong mismong diwa ng demokrasya. Kaya bilang isang bansa sa nalabis na pinahahalagahan at ginagalang ang ating karapatan sa pagboto, kaya umaasa aniya tayo sa sandatahang lakas para matiyak ang isang mapayapa, credible at maayos na pagsasagawa ng proseso ng eleksyon na inaasahan din ng mga Pilipino at hindi ito maaaring biguin. Muli naman aniyang tiniyak ng AFP ang kanilang pagtatalaga sa Solidarity Pact signing para sa 2025 national and local elections para pangalagaan ang soberanya at territorial integrity ng bansa. Hiniling din niya sa mga bagong promote na opisyal ng militar at mga nagtapos ng pagsasanay na maging mga halimbawa ng kung paano dapat maging isang bagong Pilipino na disiplinado, makabayan at tapat sa kapakanan ng nakararami. Siniguro naman ng Pangulong Marcos sa AFP na ang kanyang administrasyon ay sumusuporta sa kapayapaan, demokrasya at ang pagpapairal ng batas. At sa pinakahuling balitang nasyonal, impeachment trial ni VP Sara
pwede nang simulan ayon kay Soto. Inihayag ni Administration Senatorial Bet Vicente Tito Soto III na mayroong 4 hanggang 5 na nakaupong mga senador na naniniwalang maaari nang simulan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Soto ang pahayag matapos kunan ng reaksyon kaugnay sa paninindigan ni Senate President Francis Chis Escudero na ang impeachment case ni Duterte ay sisimulan sa 20th Congress. Natanggap ng 23 nakaupong senador ang impeachment complaint laban kay VP Sara mula sa House noong Pebrero 5. Nag-recess ang kanyang legislative chamber sa parehong araw para maging daan ang May 12 midterm elections. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po inyong likod, makalis ang ilang paalaala at isasagawa po natin ang replay ng ating one-on-one interview kay aspirant for Senator again, Gringo Nasan. Pagkatapos ng ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.
Isyu ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. Okay, balik kita sa yung programang Isyu ora mismo. Ngunyan na ni mga kaibigan. At ingat-ingat lagi dahil maulan. At suspendido pa rin ang klase sa lahat ng antas dito sa ating probinsya, sa ating syudad ng Sorsogon. Ewan ko lang po sa iba kung nagsuspend na rin sila. Ang nakita lang natin na nagsuspend ang Kasiguran, Sorsogon City, and also I think ang Matnog nagsuspend na rin ng klase. Happy watching muna kay Kagawad Peter Prago, kay Ma'am Bebot Hilihanoras dyan sa Basud, Sorsogon, si Ma'am Rose Orchids from USA. Sabi ni Ma'am Rose Orchids, dapat kung saan ang mga lamok mag-spray laban sa mga lamok at panatilihin maging malinis ang kapaligiran para walang mga lamok. Ang mga lamok nabubuhay sa mga matataong lugar. Yan ang ang sabi ni ni Ma'am Rose Orchid sa kanyang panawagan na dapat mag-spray ng lamok. Sabi nga patayin ang lamok. Happy watching din sa kay Mr. Chad Balyatan. Yung inaanak namin to sa kasal diyan sa sa Mayon, Castilla, Sorsogon. Happy watching sa iyo. At ganun din sa yung habidabi na si Shireen Balyatan, si Shai. So, happy watching sa inyo. And etong yung post ni Bobot Laguna. So inano niya ito itong 4.1 trillion out of 6.33 trillion na 2025 national budget ang na-release na ng DBM as of January 31, 2025. Wow, ang laki nito. 2 trillion na lang ang natitira sa taong ito. Gaano ito katotoo? Siyempre, may mga isyong paninira, isyong hindi maaalis ang ganito, pero ang tanong, gaano ito katotoo na na-release na ng ganito? Dapat inaalam kung talagang totoo ba na at as early as ganitong na-i-release na. Grabe naman ang bilis ng ang bilis ng release. At mga kaibigan, mainit na usapin pa rin ang impeachment ni VP Sara Duterte. May mga nagsasabi na dapat nang simulan. Meron naman nagsasabi na after sa SONA na daw. Kumbaga may ipinaglalaban na batas ang kabila, may ipinaglalaban na batas ang kabila. So, alin ba ang masusunod dito? Pag ganyan, alin ang masusunod dito pagka ganyan ang ang argumento? Meron namang sinasabi na si Senator Chis pinipigilan ang impeachment ni Sara Duterte, ni VP Sara. Paano naman pipigilan ni ni Senator? Samantalang kung ma-impeach si Sara, siya na magiging Vice President. Matik na yan, di ba? Parang sa sa role of succession. Papasok na dyan si Senator Chis as the successor of being the Vice President. The next Vice President kung ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Okay?
And dito naman sa usapin natin, yung sinasabi natin ngayon dito na malabo ma-impeach si Sara. Hindi naman po yan sa pagiging malabo, kung hindi sa mga argumento sa mga kaalyado. Pagka ganitong may mga manok, may kalalagyan, ika nga. Doon lang sa mga bumoto na congressman for mga pro-impeach kay Sara, malinaw na nagpapakita dito na talagang may mga nagsasabi na worth of 150 million. Kaya napapirma ang mga kongresista. Ilan yun? 205. Tapos may humabol pang 15. 205 may humabol pang 15 sa impeachment. So ito yung tanong natin. Meron pa bang kalalagyan ang Pilipinas? I doubt. Kung ganito ang magiging sistema. Mga kaibigan, tulad ng ipinangako ko sa inyo, yung ating one-on-one interview kay Senator Gringo Unasan kahapon, ipapalabas ko pong muli ngayon dito sa aking programa para mas makita ninyo, malaman ninyo ang paninindigan ng ating nagbabalik na senador ng Pilipinas, si Senator Gringo Unasan. Tubong Sorsoganon, Tubong Bulan Sorsogon. Narito po. Visayas, Mindanao, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng inaabot ng ating programa dito lang po sa Bicol TV Sorsogon. Ang nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon at saan man lupalop ng daigdig nakakarating tayo sa pamamagitan ng ating social media. Okay po? At ngayong araw na ito, very special po ang programang ito kung saan isang panauhing pandangal ang ating makakasama ngayon. Walang iba po kung hindi ang ating, sabi nga natin, ito walang kupas, parang PCSO sa pagsiservisyo sa Pilipinas at saan man kung kailangan ito, hindi po ito magdadalawang isip na magbigay ng serbisyo sa inyo. Hindi ko na po pagtatagalin ang atin pong mga kasama ngayon, ang talagang veterano na po sa larangan ng pagsiservisyo at sa Senado. Walang iba po kung ating ginagalangan ni si Senator Gringo Unasan, ang sariling senador ng probinsya ng Sorsogon. Sir, magandang araw. Ako, magandang araw, Sao. Maraming salamat sa pagbibigay ninyo sa amin. Diyos maraming aldaw sa inyong gabos. Okay po. Itutuloy-tuloy ko na po, sir. Siyempre po, nakapagbati ka na sa atin. Kumusta po ang ating senador sa ngayon? Okay naman. Siyempre kasama ko sina mga primo, mga kaibigan, mga kasangga, para ipresenta yung sarili sa taong bayan sa darating na halalan sa Mayo. And alam mo po, yung pagbabalik natin sa Senado, kumbaga hindi lang po ito hinahanap ng katawan natin, yung posisyon. Kung hindi yung talagang adhikain natin, yung patuloy habang tayo ay malakas na makapagsilbi, makapagbigay ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Siyempre, dahil siyempre ang usapin dito ay hindi naman ito madadaan sa salita lamang, no? Kailangan na may ihahain tayo na kakayahan, karanasan, at yung pagnanais natin na magserbisyo ng tapat, no? Hindi naman tayo mamarunong dito, nag-adelantado, sabi nga ng mga kabayan natin. No? Pero importante masuri ng mga botante natin, lalo-lalo na yung mga kabataan natin.
yung susunod na henerasyon ng mga leader at mamayan natin na napakahalaga ng halalan dahil pumipili tayo ng mga mamumuno sa atin sa pamamagitan ng halalan, no? At importante rito, alam naman natin lahat kung ano yung mga pangunahing problema at serbisyo na kinakailangan, lalo na sa legislatura, sa Senado, kung saan tayo naglingkod ng 21 taon. Mm-hmm. And speaking of paglingkod ng sobra 20 taon, sir, kumbaga sabi nga natin may binabalikan tayo na kumbaga hindi pa natin napupulpil. And this time po, ano po yung mga major reasons na pagbabalik ninyo sa Senado? Unang-una, kung pag-uusapan plataforma, no? Isang salita lang. Bukod sa serbisyo, seguridad. Mm-hmm. Seguridad, kasiguruhan nung pangunahing pangangailangan, pagkain, no? Food, clothing, pananamit, shelter, pabahay, kalusugan, health, at siyempre edukasyon. Yeah. Pero may karagdagan ngayon, no? Itong mga panahon ngayon na dumating sa atin sa pamamagitan ng teknolohiya, no? Yung impormasyon. Ang tawag ng iba, datos. Yeah. Pero hindi ito basta-basta impormasyon, kundi yung makatotohanan na impormasyon, no? Clear, klaro, accurate, no? Makatotohanan at yung sa tamang sandali at panahon. Timely impormasyon na magagamit natin para magdesisyon tayo at family level at kung nasa gobyerno ka, no? Sa public sector at saka sa private sector ng maayos, no? Sa impormasyon. So food, clothing, shelter, health, education, at yung tinatawag na bagong langis, bagong ginto, new gold, new oil, information. Yes. Talagang ito po yung natin yung talagang pinakamimithi sa lahat itong mga sinabi nyo kanina, no? And when it comes to sir, yung plataforma or sabi nga natin yung talagang mga majority na platform na inyong dadalhin oras na makabalik kayo sa Senado. Actually, hindi na ako nangangako mulat sa pulpa, no? Nung una tayong tumakbo, noong 1995, basta't alam ko naman yung pangailangan. Biruin mo, 17 years, 17 taon tayo na sundalo, 7 taon na rebelde. No? 21 years na senador, kaunang-unahang, hindi naman ito sa pagbubuhat ng sariling mangko, no? Kauna-unahang tunay na independyente na senador sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas na nanalo hindi lamang isang beses kundi 4 na beses. No? At siyempre 2.5 taon, 2.5 years, nakalihim sekretary ng Department of Information and Communications Technology. So halos sa 50 dekada ng pagsiservisyo ng tapat. Hindi ko naman sinasabing perpekto tayo, pero makikita naman natin ng mga kababayan natin yung public service record natin. Pinaglaban natin yung kapakanan ng taong bayan sa lahat ng larangan. Kumbaga ito yung before pa itong mga heroes natin, talagang pag sinabi mong sandalan ng mga ganyang problema ng ating lipunan, kaakibat nila si Senator Gringo Onasan sa mga bagay na yan. Senator, medyo talagang lumalala, sabihin pa natin, yung issue natin sa West Philippine Sea and ang national security. Bilang dating militar, talagang dating pinaglaban ang Pilipinas, ano po ang stand nyo dito sa West Philippines natin? Unang-una, ang ugat nito ay sa atin yan. Para sa akin, sa aking pag-isip, sa aking puso, paniniwala ko sa atin yan historically, geographically, no? Legally, sa atin yan. Nagsabi na yung arbitral ruling na sa atin yan. Siyempre, kine-question ito ng mga ibang karatig bansa natin katulad ng China at iba ang pananaw nila. Kaya pinoprovoke tayo, inuudyukan tayo, winawater cannon tayo, no? So tinatanong ako, ano bang issue dyan? Magsimula tayo sa unang pangangailangan. Yes.
kung hindi natin kayang protektahan yung mangingisda natin, na nangingisda dyan para pakainin at buhayin yung mga pamilya nila, food, pagkain, ano naman ang karapatan natin para tawagin yung sarili natin na isang malaya na republika? Correct. Okay. So, dyan tayo magsisimula. Pangalawa, tinatanong ako, former senator, former colonel, former secretary, no? Meron ba tayong hukbo na pantapat dito sa mga nag-aambisyon sa atin, na agawin sa atin itong teritoryo? Sabi ko, wala. Tama. Dahil yung buong Pilipinas, isang hukbo yan. At inaasahan ko na bawat mamamayang Pilipino, bata, matanda, no, babae, lalaki, ay handang panindigan yung huling linya ng ating pambansang awit. Kung ang mamatay ng dahil sa iyo. Kung hindi natin kayang panindigan yung pinapaawit natin sa mga estudyante natin, sa mga kabataan natin, tuwing flag ceremony, abay, palitan na natin yan. Di ba? Pero habang kinakanta natin yan, panindigan natin yan. No? Pangatlo, tinatanong ako, meron bang panganib na sakupin tayo ng China at lusubin tayo? Sabi ko, wala, dahil nandito na sila eh. Tingnan mo yung puwit ng baso, made in... yan. Ang tawag dyan, asymmetric warfare. Siguro tinatansya din nila kung ano ang magiging katapat nila pag sakaling siniryoso nila yung mga banta nila, no? Ay sabi ko, hindi magkaalaman na. Diba? Hindi ba sila natuto sa mga Hapon? Diba? Sa mga Kastila, sa mga Amerikano na sa kasaysayan natin, sinubukan tayong sakupin. Diba? So, ako, kumpiyansa ako na kaya natin panindigan yung ating pagiging malaya na Republika ng Pilipinas. At dyan tayo magaling, tayo mga Pilipino, no? Mapagbigay, madaling kausapin, madaling maawain. Yan. Pero pag napuno na yung salop at masyado mong ininis tayo at pinagbantaan at ilinagay sa panganib yung ating mga pamilya, mga mahal sa buhay, at itong pinagpalang republika natin, abay, napatunayan na yan, no? Globally, na bibigyan namin kayo ng problema na hindi pa ninyo naranasan. Talagang, ito kasi mga kaibigan, ang usaping West Philippine Sea, kumbaga, nakailang presidente na tayo. Tama ang sinabi niyo, Senator, na hindi tayo napasok, kundi talagang, hindi tayo papasokin, kundi nandito na sila. Nandito na sila, pero ano ba, wala namang bansa na naghahanap ng away. Abay, bago pa natin nakilala yung mga Hapon, mga Kastila, nakikipagnegosyo na tayo sa mga Inchik, mga panahon pa ni na Limahong, no? So ako naman, dapat daanin muna natin sa diplomasya. Walang masama. Walang bansa, naniniwala ko, walang bansa na gustong makipaggera. Pero ang aking mungkahi, no, ay kailangan may plano tayo. Ano ang mga batas na sandalan ng ating national security na plano? Plano natin para sa pambansang seguridad. Yung tinatawag natin na Commonwealth Act No. 1. Ang may akda niyan, halos sa 80 dekada na ang nakakaraan, si Major Dwight Eisenhower at si Major William Ord. Wow. Na-discover ko yan nung naging senador ako, no? Si Eisenhower naging presidente na ng Estados Unidos, ng Amerika, at pumanaw na. Ganong katanda. Ngayon, siguro naman, karapatan natin bilang mamayan na iparating sa ating gobyerno na sigurado naman kami na may plano kayo. Hindi ninyo ito napapabayaan. Isama naman ninyo kami sa plano. Hindi naman natin kayang basahin yung nasa isip ng mga nagkaka-interest sa atin, no? Kung magkatugma yung iniisip nila, yung sinasabi nila, at yung ginagawa nila. Dahil ang katapat natin, let's say China, 5,000 taon ang kasaysayan yan. Tayo nga Pilipino, how old tayo? 120 years old. Yung nagsasabing kaalyado natin, Amerika, 250 years old. Idagdag mo pa yung UK, 1,000 years old. 1,000 plus 250 para 20, hindi pa abot doon sa kalahati. So ano ang pwede natin pagdaanan na hindi pa pinagdaanan ng mga nagkaka-interest natin, sinasabi, no?
So, ano ang aking mungkahi? Hindi normal ang sitwasyon ngayon. Maghanda tayo. Pero ang kauna-unahang sangkap ng paghanda niyan ay magkaisa tayo. Bicolano tayo. Hindi lang tayo Bicolano. Mga Uragon ba kita? Tama. Di ba? Oo. So, Bicolano tayo. Pero higit pa dyan, mga Pilipino tayo. No? So, pagkakaisa, sakripisyo, paghanda. Maghanda tayo. No? Mag-organize tayo. Magkaisa tayo. At sa tamang panahon, mag-mobilize. Ang parating natin sa gobyerno, kung may emergency, kung kaya natin maghanda para sa bagyo, sa lindol, sa mga natural na kalamidad, no? Yung dala sa atin ng kalikasan, kaya naman siguro natin maghanda sa kahit na anong emergency. Okay. So, yan ang amungkahin natin. Hindi yung dadahanin sa dahas sa dahas, sabi nga. Dahas. So, bago tayo makipag-usap, punta na tayo, mawalang galang sa mga kaibigan natin sa media. Ang kinakausap natin media diba? Mag-usap tayo ng seryoso, wala munang mga kamera at mikropono para hindi nagkakahiyaan. Diba? Pag may plano na at na-resolve na ito sa mapayapang pamaraan, saka na tayo mag-anunsyo na ito ang napag-usapan. Kung winawater cannon tayo, nagsasakripisyo yung mga magigiting nating kasundaluhan, Navy, Coast Guard, no? Na talagang grabe ang pasensya. Siguro naman madadaan natin to sa diplomasya. Ngayon kung yung katapat natin talagang makulit, mapilit, nakakahiya naman natin kung hindi natin pagbigyan. Naniniwala ako na may paraan para mapayapa ang resolution dito. Kumbaga, hindi naman tayo papayag sa mangyayari na, sige, sa inyo na yan. Yun na. Hindi, pero ang unang hapag niya, palitan natin yung huling linya ng pambansang awit. Sabihin natin, magpaapi ng dahil sa iyo. Para yun ang ipakanta natin sa mga estudyante natin. Hindi ako nagiging kwan dito, no? Hindi ako nangiinis. Sinasabi ko lang na maging practical tayo. Yes, okay. Senator, sabi nga na-mention mo kanina, talagang pagkakaisa ng mga Bicolano, no? And hindi po natin talaga maisasantabi ang pagiging Bicolano mo, and ang pinagmulan mo is from Bicol all the way from Bulan, Sorsogon. Being a Bicolano candidate po, ano ang pakiramdam mo? Okay. Paano natin ibibigay o ibabahagi yung wala sa atin? So, ang tingin ko rito, di ba? Pagmamahalan sa bawat pamilya. Di ba? Pagtutulungan sa komunidad. Sa sarili nating regions, sa sarili nating probinsya. Okay? Sa diritang banwa. Di ba? Kaayusan sa bansa. Yung tinatawag na sabay-sabay na pag-unlad sa ating minamahal na inang bayan at seguridad sa karagatan natin. Diyan tayo magsimula. Bicolano, pamilya, sarili natin. Ngayon, sinasabi rin, di ba, Sao? Our children are our future. Yes. Yung mga kabataan natin, mga anak natin, ang kinabukasan natin. Ako medyo hindi ako agree doon yung kinabukasan, sarili yan, pag-aari yan ng mga anak natin. Baka yung pagdating ng kinabukasan ng mga anak ko at mga apo ko, wala na ako doon. Baka doon ako, ang address ko Memorial Park. Ang magagawa lang natin ngayon ay ipakita sa susunod nating henerasyon sa pamamagitan ng buhay na halimbawa kung paano magmahal sa bayan, kung paano maging disiplinado, kung paano ka maaring asahan sa oras ng kagipitan ng ating mahal na inang bayan. Talagang pinagpala tayo, di ba? At policy level, nanggaling naman ako dyan, senador, no? Naging kalihim. Sabi nila, yung mga nagpaplano ng ekonomiya natin, yung mga may pinag-aralan, mga eksperto, ang gagawin lang natin bilang Pilipino ay gumising araw-araw at ipagpatuloy yung paghinga natin. Yung ekonomiya natin pumapalo from 6 to 8%. Ang hamon sa ating lahat, hindi lamang sa gobyerno, sa magitan ng pagtutulungan, no, ay kung paano ito maramdaman ng mga ibang kababayan natin na hanggang ngayon ay kumakain pa sa basurahan. Paano natin masasabi na inclusive growth, whole of nation approach, kundi kung gusto lang natin tulungan
lagyan ng kuryente, lagyan ng kalsada, kung saan maraming boto at kung saan kikita. Di ba? Sabi ko, ang hanapin natin, ang puntirahin natin para tulungan at unahin, kung ito lang ang kakayahan natin sa budget, no? Ay yung pinakamalayo, pinakamahirap, at pinakamaliit. Mm-hmm. Dahil pag kinunik mo yan, tinulungan mo yan, no? Binigyan ng yung sapat na suporta, dadami ang tao, dadami ang botante, uunlad, kikita ka rin yan. Pero tumaya muna tayo ngayon. Di ba? Ang tawag doon, short term, medium term na sakripisyo para isang pangmatagalan na benepisyo na pakikinabangan ng ekonomiya natin at ng buong bansa, lalo na sa Kabikulan. Anong problema natin dito? Pagbabaha, Yan. kuryente. Nandito yung geothermal sa Tiwi. Exactly. Bakit ganun pa rin kamahal ang binabayad natin? Ang sagot sa, naging chairman din tayo ng Committee on Energy. Yes. Kasama ito sa ginawa natin. No? Hindi naman ako eksperto sa energy. Dati lang ako sundalo at rebelde. Pero naging chairman tayo. Reasonable na halaga. Yung abot kayang bayaran. At yung tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Diba? Pag tuloy-tuloy ang supply, galing sa gasolina, sa krudo, siyempre, bababa ang presyo ng pangunahing bilihin. Hindi lamang bigas, kamatis, di ba? Karne, isda, di ba? So, yun ang sinasabi natin na inclusive growth. No? At yan ang pag-usapang mabuti. Imbis na mapako tayo sa yung tinatawag na partisan, makasariling pamumulitika na nasasaksihan natin ngayon, nagkakapersonalan na. Ito ba ang halimbawa na ipinakikita ng mga pinakamataas nating opisyales? Pag itong mga bata na saksi dito, maging presidente na, maging senador, ito ba ang gusto natin na gawin nila sa mga darating na panahon at taon? So ito yung mga katanungan na kailangang sagutin, at ito naman yung mga katanungan na gusto kong asikasuhin pag pinalad tayo at pagkatiwalaan muli ng taong bayan at makabalik sa Senado. Hindi lamang bilang Bicolano, kundi bilang mambabatas na Pilipino. Yan. Mm-hmm. Siguro, Senator, alam tang very hectic na ang schedule mo. No? Ito lang pong itatanong ko pa, no? When it comes to agriculture and food security issue. Akalain mo, Sawa, tayo ang nagturo sa mga karatig bansa, no? Kung paano magtanim at mag-ani, no? ng dekalidad na bigas. Iri sa Los Baños. Ngayon, inaamin ba natin na hindi natin kayang pakainin ang mga kababayan nating Pilipino nang hindi tayo nag-i-smuggle at nag-i-import? Ngayon, pero balik tayo. Ano ba ito? Kakulangan ba ito sa itinanim at inani? Or kakulangan ito sa pagpaparating ng bigas? Diba? Sa nagugutom, nagkukulang. Ngayon, kung kakulangan ito sa itinanim at inani, bakit nabubulok ang palay sa mga bodega na hawak ng mga middleman? Ano ang unang binibili ng isang magsasaka pag may extra siya na kakayahan, na pera? Alam mo ang sagot? Ayon sa impormasyon na nakalap natin, cellphone. Pag tingin niya sa cellphone, alam na niya yung halaga nung pakwan niya o bigas dun sa palengke. Automatic, murado na yung middleman na may-ari ng bodega. Or, talagang kakulangan ito sa distribution. Ano ang sagot dyan? Nung sekretary ako ng Department of Information Communications Technology, digitalization. Datos. Para malaman natin kung saan nagkulang yung pagpaparating ng inani, yung tinanim at inani, or talagang kulang tayo sa supply at kailangan suportahan natin yung agricultural sector. Ito yung mga bagay na sa tingin ko, sa aking pananaw, batay sa aking karanasan at kakayahan, diba? Bilang senador, kung maibalik tayo ng taong bayan. Kasi sa programa ngayon, sa bigas, dapat mapababa. Lahat na lamang, Diyos ko,
ultimo kamatis, talaga naging issue na. Pero pagdating dito sa agrikultura, do you think, Senator, talagang ito ang number one na dapat i-priority na mabigyan ng pansin ng ating gobyerno? May sagot din tayo dyan na malapit sa ito sa puso ng mga Bicolano. Land use. Yan. Land use. Ang kakambal niyan, nailusot natin yan, yung National Disaster Risk Reduction Management Law. Bakit magkakambal yan? Land use. Ito, by the way, hindi ito land use lang, land and water use. Yan. Tuming umuulan kuminsan may mga lugar dito na hanglig ang tubig. Correct. Pero pag binuksan mo yung gripo, pag walang ulan, walang tumutulo. Land and water use. So dapat ito lang ang lupain natin. Alam natin kung saan ang residential, agricultural, industrial, commercial, government center, para alam natin kung saan padadaanin yung kalsada, yung release ng train. Nakalakihan ko yan yung Bicol Express. Yeah. Diba? Train. Diretso. Siguro 10 oras. Balita ko, pagising mo, nasa Daraga ka na. Okay? Naranasan ko yan, di ba? Yes. Ang Alam natin kung saan dadaan. Release ng train, yung kalsada, at yung pier. I-connect mo yan. Yan ang ibig sabihin ng seryosong development. So, land use yan. Disaster risk reduction. Kahit na yung pinakamayayaman na bansa, pag tinamaan niya ng, di ba, an act of nature is an act of God. Yes. Ang mahal na Panginoon ang may gagawa niyan para testingin kung gaano tayo katibay, no? Okay, andyan na yung bagyo, ready na tayo. Di ba? Pati yung distribution center, relief center, saan mo i-evacuate. Okay? Pagdaan ng bagyo, ang hamon na naman sa atin, paano natin pinakamabilis na paraan ibalik sa normal yung pamumuhay para makapag-eskwela na yung mga bata, makapagtrabaho na yung mga magulang. Yan ang magkakambal. Okay. Huling punto, bakit ka maglalagay ng bahay sa tabi ng ilog na tuwing uulan ng konti, aapaw, magbabaha? Di, ililikas mo naman. Ilang bilyon ang ibinuhos natin sa flood control. Yun. Isang buhos ng ulan, tumaas ang tubig dun sa ilog. Wipe out yung simento na, kuminsan medyo manipis yung pagka. Di ba ulit-ulit, every year, flood control. Mas mura siguro sa pangmatagalan na ilikas na, ilipat na. What tayo umasa sa zoning ordinances, no? Ang problema, walang national land use plan. Pero ang pinaka-importante rito, nasa saligang batas natin, no? Yung constitution mismo natin. Protect, pangalagaan, protektan ang life, buhay, liberty, kalayaan at property, ari-arian. Kung bumaha at hindi mo mailikas, patay, tapos. Yung rescue team natin, pag pumunta para i-rescue, sabihin lang nila na nanganganib ang isang buhay. Tabi na lahat. Unahin yung isang buhay na yun. Lalo na kung buhay ng isang buong barangay, isang buong pamilya, isang buong komunidad. Yun talaga. Buhay ng isang bansa. O buhay ng Kabikulan. Diba? Isang probinsya. Ano ang uunahin natin? Ano? Politika? Ngayon, isasagad ko na ito. Dahil tinanong mo sa ulit. Yes. Ano, pag-ukulang pa natin ng pansin yung impeachment? Ano kinalaman yan sa... diba? Baka hindi ko sinasabing mali. Mayoridad ng 300 na congressman ang nagdesisyon, umiiwas naman yung Senado. Hindi ko sila pinipinsahan. Diba? Desisyon nila yan, diba? Institution nyo mo yan. Pero pag buhay ang nanganib, ito ang pag-usapan sa eleksyon. Pangunahing serbisyo, food, babalik tayo sa food, clothing, shelter, health, education, at datos. Dami ko na sinabi, pasensya na. Talagang... parang binuksan mo yung gripo yun ang realidad kasi, sir, na pero de los Obos, yung mga senador tayo na hindi naman talaga yung sabi nila na makikita natin yung talagang paglilingkod sa bayan, ang sadya nila. Hindi, itong eleksyon kasi, sayang, dahil sa eleksyon, assuming na maayos, malaya ang eleksyon, walang pwersahan, walang suhulan, di ba? Isang boto, isang tao. Okay. Biruin mo yung kapangyarihan na yan. Pag medyo sumablay ka sa pagpili ng iboboto mo dyan, hindi ko promote yung sarili ko, di ba? Isipin mo, maglilingkod dyan ng ilang taon. Tapos sasabihin natin, ay nagkamali ako. Hindi mo pwedeng i-recall yung balota mo, di ba? Hindi mo pwedeng bawiin yun. So, ang sinasabi lang natin,
maging mapanuri at mag-isip mabuti yung mga botante natin, lalo na yung mga kabataan natin. Okay. Sir, may mga chat lang tayo dito. Ano ko lang po, nakadamihan kasi ngayon ng mga nakaupong leader ay mas prioridad ang sarili negosyo kaysa sa serbisyo. Hindi ko husgahan yan. No? Baka sabihin porket kandidato ka. Hindi. Pero sabihin, hindi ito papugian, ha? Yes. Hindi itong public service. Tanungin mo yung mga kasama natin. Hindi ito madadaan sa porma. Diba? Ako, pag may pinaniwalaan ako, hindi importante siya. Kahit na nag-iisa ko, ilalaban ko yan ng patayan. Diba? Basta patunayan ko na yan. Huwag mo na ako paghubarin ng t-shirt o pantalon dahil butas-butas itong katawan ko ng tama ng bala. Pag susundalo pa lang yun, ha? May mga kulang na akong pyesa, no, sa katawan. Hindi ito, nasagasaan ako ng tricycle. Hindi, sa pakikibaka ito. Okay? Taglay ko yung sugat sa aking katawan, sa aking pagkatao. Dahil itinaya ko talaga. Sinakripisyo ko yung pamilya ko, yung karir ko. Gusto ko rin sana nung mag-graduate ako sa PMA na mag-general. yan. Tapos pag nag-retire ako, may maliit kang farm dito sa Sorsogon. Di ba? Pero ginawa ng Panginoon ako pa yung, di ba? Nagpataas ng sweldo ng kasundaluhan at kapulisan natin. Correct. Dishonorably discharged ako. Tapos, pinarusahan pa ako ng Panginoon. Ginawa akong senador ng 21 years. Mayroon mo yung parusa na yun. At hindi lang 21 years, sir. May karugtong ba yan, ha? Karugtong. So, hindi mukhang may paggagawa pa sa atin yung Panginoon, yung Diyos, at yung taong bayan. Sana. Okay, sir. At this point in time, hingin ko pang yung mensahe at panawagan sa ating mga kababayan na habang may Gringo Unasan, talagang ang pakikipaglaban sa mga maliliit, meron silang masasandalan. Okay. Tatlong mensahe. Ang pinagkakaingatan talaga natin na yaman at nanira, yung ating susunod na henerasyon ng mga leader at mami, yung ating mga anak. Okay? Pangalawa, ang minimum na sangkap, yung basic na sangkap para mataguyod natin yung ating bansa, hindi lamang bilang Bicolano, kundi mga Pilipino, ay sakripisyo, no? At pagkakaisa. Pangatlo, di ba? Para talagang umunlad itong bayan natin together, magkakasama. Okay lang yan magdebate, di ba? Sa media. Okay lang yan minsan magtaasan ng boses, pero sa dulo nito kailangan kilalanin natin, tanggapin natin, Bicolano tayo, pero higit sa lahat, Pilipino tayo. Isang bandila, isang bansa, no? Isang lahi. Pilipino tayo. Diba? So, dream hard, mangarap tayo, magdasal tayo, at para naman hindi nakakaya sa Panginoon, sabihin niya, dream kayo ng dream, pray kayo ng pray. Magsikap tayo. Yeah. Dream hard, pray hard, work hard, together. One flag, one people, one nation. Yan. So siguro mga kaibigan, tagos sa puso ninyo yung tatlong mensahe ni Senador. At talagang ito po ang talagang makikita natin na seryoso, 21 years plus, sabi nga natin na ibibigay na pagsiservisyo para sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa kaunting oras na inialay ninyo, Senador, at sana po ito ay maging isang daan para sa panibagong pagkipagkanan naman ninyo sa larangan ng Senado. Maraming salamat. Sa inyong gabos, no? Ako sa mga Bicolano, sa imo, yes. no? Maraming salamat sa iyo. Diyos mabalo sa inyong gabos. Opo, yan si Senador nagpahabol pa ng lengguwahe sa pagiging Bicolano, na sabi nga ni mas kinoa rin talaga sir ang pagiging Bicolano is talaga nakatatak na yan. So yan mga kaibigan, ang ating one-on-one interview kay Senator Aspirant nagbabalik Senator Gringo Unasan. Okay? Yan po ang ating mga ibinahagi na mga dapat pang balikan ni Senator Gringo Unasan, kaya nagbabalik siya sa larangan ng pagiging senador. Mga reaction niya to, sabi ni Ma'am Rose Orchids, the best to let us adapt by United States
the US country is the best and powerful in the world. Sabi man po ni Ma'am Bebot Hilianoras, ang dapat sana mabawasan ang mga corrupt na mga elected officials kaya lalong naghihirap ang taong bayan dahil sa korupsyon. Si Ma'am Carmen Dillosa, like here in Gubat, they put bike lane on the foreshore. What kind of mentality of the politicians they have? Bike lane, it should be on the road, not on the foreshore and ruin the nature. Correct. Magandang ito eh. Sabi man po ni Ma'am Rose Orchids, baka naman kaya nakatira sila sa tabi ng ilog dahil wala silang lupa na matitirikan ng bahay. Dapat bigyan ng government ang mga mahihirap na walang sariling lupa at walang trabaho dahil dyan ang 50 years old di na tinatawagan ang ganayan edad, kaya ang masama lang kay mayroon discrimination sa edad kung hindi school lang ang walang tatagal sa work dito sa state, kahit di tapos nakakapag-work dito dahil walang discrimination sa edad, at kahit retired na 70 years old na binibigyan pa rin ng work sa Pinas. Mahirap na mabigyan ang 50 years old na work. Yun nga kasi sabi nila hindi na fit to work. Si Cacho Bores, good morning from Pangasinan. Si Ma'am Carmen, ang sabi niya, kaso puro corruption lang. Yan. So mga kaibigan, yan po ang pagpapaunlak ng ating ginagalangan na senador na si Senator Gringo Unasan, na pinaunlakan tayo sa ating one-on-one interview kahapon dito po sa studio ng Bicol TV Sorsogon. And we are very proud mga tugang na ang pagbibigay po ng pahayag ni Senator sa atin talagang masasabi natin na isang honor ng Bicol TV na pinagkakatiwalaan sa ganitong mga magandang issue na tinatalakay natin. Senator Gringo, maraming salamat po sa inyong mismong pagbisita sa ating studio together with Magsasaka Party List First Nominee Rebor Lasay. Okay po, maraming salamat po sa inyong lahat, at dito po nagtatapos ang ating programang Isyu Ora Mismo sa araw na ito. Magsama-sama po ulit tayo next week para sa isa na namang pagtalakay ng makahulugan na mga issue dito lang po sa Bicol TV Sorsogon. Sa muli, sa ngalan ng staff ng Bicol TV Sorsogon, sa technical side si Harold, si Joey at si Papa Clark, magandang umaga po. And sabi nga ni Senator Gringo Unasan, Diyos mabalos, Sorsoganon. Mismo, isyu pampubliko, isyu pangklaro, isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV.